VP Sara napapanic mode si BBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Malinaw ang agwat ng tiwala ng publiko sa pagitan na Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay sa pinakabagong survey ng SWS or Social Weather Station Survey. Sa 4th quarter nationwide survey na isinagawa mula November 24 hanggang 30, 2025, nakakuha si Vice President Sara ng plus 28 net satisfaction rating na ikinategorya bilang moderate. Ibig sabihin, mas marami ang kontento kaysa hindi nasisiyahan sa kanyang performance bilang ikalawang pangulo ng bansa. Ayon sa datos, 54% ng mga Pilipino ang satisfied kay Vice President Sara, habang 26% naman ang dissatisfied. Mas mataas ito ng 6 na puntos kumpara sa kanyang plus 22 rating noong September 2020. Yung dissatisfied, expected na natin yan syempre. Hindi naman kasi lahat makukuha ni VP Sara. Meron pa ring mga tumataas ang kilay dyan. No, syempre, ganyan naman talaga. Hindi mawawala ang critics. Kung baga sinasabi ko, hindi mawawala sa isang pelikula o teleserye ang kontrabida. Samantala, kabaligtaran naman ang naging resulta para kay Pangulong Marcos Jr. Batay sa hiwalay na ulat ng SWS, nakakuha lamang ang Pangulo ng negative 3 net satisfaction rating na nasa neutral category. Ipinakita ng survey na 40% ang satisfied sa kanya, 17% ang undecided at 43% ang dissatisfied. Ayun. Kapag nakikita natin, negative 3. Ayan, negative 3. Ibig sabihin yan, talagang hindi na nasasatisfied yung mga Pilipino, yung taong bayan sa nagiging serbisyo. Diba dapat kasi kung nasasatisfied sila dyan is positive ang lalabas dyan. Ako kasi pag ako nakikita ko yan sa Facebook, yung sa kay PBBM nga, marami pa rin naman sumusuporta sa kanya. Marami pa rin naman na pumupuri sa kanya na siya ang best president. Hindi naman mawawala yun eh. Siyempre, sinusuportahan nila yan. May sumusuporta kay BBM, may sumusuporta kay VP Sara. Ganun naman talaga yan. Pero kasi dito dito na natin nakikita kung sino ang pinakamarami ang sumusuporta. Kasi sasabihin nila, hindi namin pagbabasihan yung mga survey na yan. Diba? Ano yun? Pagbabasihan nyo kung sakaling si PBBM ang mataas. Kaya nga sinasabi ko ganito Kung nakikita nilang negative 3, kung negative ang nakikita nila sa Pangulo, hindi na dapat sila hindi kami naniniwala dyan. Parang yung relax ka pa rin. Diba? Parang, hindi natin dapat paniwalaan yan. Relax lang tayo. Tayo pa rin ang nangingibabaw. Tayo pa rin ang mahal ng tao. Hindi ka pwedeng magpakapanatag sa ganyan. Kasi kahit papaano ang survey, may kiliti pa rin yan. May bilang pa rin yan. No? Kumbaga, dyan mo makikita talaga kung medyo, pumapalo ka sa tao kung nagugustuhan ka. Baka meron nga din nagko-comment niya na, bakit naman yung iba, mataas sa survey, pero pagdating ng eleksyon, talo. Kita nyo naman, kahit papaano, hindi siya bumabagsak. Nakulelat. Diba? Pero sa tingin ko kasi, kung pagbabasihan lang na ito kay VP Sara at kay PBBM, nakikita na rito kung sino talaga yung talagang malakas sa masa. Diba? Halos kasi sa lahat ng survey, si VP Sara ang mataas Ngayon, yung negative 3 na yan, dapat ginagawa nyo, nag-iisip na kayo kung paano nyo huhulihin ang kiliti ng mga tao. Paano nyo mahuhuli ang atensyon nila? Paano sila muling magtitiwala sa inyo? Ibig sabihin kasi niya may mga kulang kayo May mga hinahanap yung mga tao o inasahan na hindi nyo na ibigay sa kanila. Hindi nyo nagawa.
So, kailangan nyo nang isipin nyo, kailangan punan nyo lahat yung pagkakamali nyo. Malay nyo, yung negative na yan, maging positive. Kaysa yung sabihin nyo, hindi kami naniniwala dyan, wala, parang wala kayong pakialam. Kasi hindi habang buhay, hawak nyo yung makinarya eh. Diba? Hindi habang buhay, nandyan sa pwesto. Diba? Kahit masabihin na, huwag na natin intindihin yung taong bayan na yan. Mananalo pa rin tayo sa susunod na eleksyon. Hindi ganun. Kung manalo man kayo, sinasabi ko nga, hindi habang buhay na nasa posisyon. Walang politiko na tumagal sa posisyon niya ng ganun katagal. Diba? Lahat natatapos, lahat may hangganan. Gaya kay Apo Lakay, diba? Ang matagal siya na sa posisyon niya. Pero natapos din. Diba? Merong mga presidente sa ibang bansa, matatagal sa mga ano nila. Pero natapos din. May katapusan lahat yan. Diba? Kaya para sa akin, mas maganda ipakita nila yung pagbawi. Bumawi sila kung paano sila makakabawi sa mga tao para kahit paano bumalik yung tiwala sa kanila. At bahagyang tumaas ito mula sa dating negative 5 noong nakaraang quarter. Oo, medyo na tumaas tiling yan. mababa ang kanyang marka kumpara kay Vice President Sara. Partikular na bumagsak ang rating ni Marcos Jr. sa Metro Manila at Mindanao habang nananatiling mataas ang tiwala ng publiko kay Vice President Sara sa maraming lugar sa bansa. Ayon sa SWS survey, kinukwenta ang net satisfaction ratings sa pamamagitan ng pagbawas ng porsyento ng dissatisfied mula sa satisfied respondents. Isinagawa ang survey sa 1,200 Pilipino na may mga edad 18 pataas gamit ang face-to-face interviews sa buong bansa. Sa pinakahuling resulta, malinaw na nilampaso ni Vice President Sara si Pangulong Marcos Jr. sa antas ng kumpiyansa at kasiyahan ng publiko, isang indikasyon ng mas matibay na suporta ng mamamayan sa Vice President kaysa sa Kung tutusin talaga, hindi biro yan. Diba? Yung ganyan na ang Vice President ay laging mataas. Talagang yung tiwala ng tao ay nasa sa kanya. Partida na nga yan eh. Wala pa masyadong ginagawa si BP Sara. O, diba? Wala pa masyadong ginagawa yan. Eh talaga namang wala siyang gagawin dahil ayaw naman siya bigyan ng gagawin. Ngayon, kung gagawa siya, pag-iisipan naman siya ng hindi maganda. Diba? Sasabihin na naman sa kanya, tignan mo to si Sara Duterte. Umiepal na naman, nagpapalakas sa mga tao. Ganun lang lagi eh. Kaya mas maganda na rin yung ginagawa ni BP Sara ngayon. Kaya ako, hindi ako nag-aano sa mga ibang tao na nagsasalita na, anong klaseng vice president yan? Laging nasa dahig. Laging nasa tatay niya. Walang ginagawa. Binoto ng tao tapos walang ginagawa. Ganyan lang. Sa akin, okay na lang yun. Naasikasuhin niya na lang yung tatay niya. May mapapala pa siya. Kasi sa totoo lang talaga, parang wala din tayong vice president eh. Kahit andyan si BP Sara. Kasi hindi naman nila tinuturing na vice president si BP Sara eh. Parang ang tingin nga lang nila kay BP Sara, display. Diba? Hindi binibigyan ng trabaho, hindi binibigyan ng kahit na ano. Kung kikilo si BP Sara, pag-iisipan ng masama. Pagsasalitaan ng hindi maganda. Papansin. Epal. Nagpapalakas sa tao. Sumisip-sip sa tao. Ganon eh. Diba? So, para saan pa? Para kumilo si BP Sara. Siguro mas maganda, antayin na lang natin talaga yung tunay na pagkilos ni BP Sara pag nanalo siya sa 2028. Diba? Oo. sa Pangulo ng bansa. May usap-usapan sa mundo ng mga survey firms ngayon na may isang internal survey Parang ang vice president nga ngayon si mas mukhang vice president pa si Castro. O si Tito Sen. Di ba? Kawawa naman si BP Sara eh. Kasi talagang wala naman kahit gusto niyang magtrabaho, kahit gusto niyang gumawa, pag-iisipan siya ng hindi maganda. Ganun lang ang nangyayari. Mas maganda na rin yan. Sikasuhin niya na lang si Tatay Digong muna. Diba? Pero kita naman natin si BP Sara kumikilos kapag may mga kalamidad sa atin. Tsaka talagang nakikita naman natin na tumutulong siya. Diba? na ginawa o kinomisyon para tingnan ang lakas o hina ni Vice President Sara sa 2028 presidential election. Ito din ang di umano ay sinusukat ang lakas at hina ni BBM o ng admin para masilip din ang kagustuhan o ayaw ng tao
na ma-impeach si Vice President Sara. Ang resulta, mas mataas ang nakuhang score ni VP kaysa sa inaasahan nila. 60 plus ang score or points ni Vice President Sara. Panic mode tuloy sila. Gumasta sila ng malaki para sa survey na ito. Para lang masampal ng masakit na katotohanan na mas lumakas pa si Vice President Sara. Kaya mas matamlay na daw sa House of Representatives makakuha ng suporta ang impeachment dahil na-leak na din ito sa iba't ibang mga congressman. Mga bata ni Tamba at mga makabayan na lang ang maiingay dito. Bakit kaya? Bakit Kongri Don? Ang mga taga-suporta Kaya nga talagang nag-iingay sila eh. Kaya ganyan sila dahil takot na sila sa mga nangyayari. Kung tutuusin, alam ko pinapansin nila yung mga survey na yan. 'Di ba? Importante yan kahit papaano. Ako sinasabi ko, hindi ako tumitingin sa mga survey kapag eleksyon. No? Pero sa totoo lang talaga, meron pa ring impact yan kahit papaano. 'Di ba? Kahit sabihin natin na mangilan-ngilan lang ang kinakausap diyan, importante pa rin yan, basihan yan eh. 'Di ba? Kaya sila nagpapanik eh. Kaya talaga sa dami ng problema ng bansa natin, hindi nila iniintindi. Ang iniintindi nila is yung impeachment ni BP Sara na kailangan siyang matanggal. Kasi talagang alam nila sa sarili nila na 105% na magiging presidente to kapag tumakbo sa 2028. At wala na silang ibang panglaban kay BP Sara o wala nang ibang pwedeng maging sandata sila kundi ang impeachment na lang. Wala nang iba. ni Marcos Jr. ay hindi makaintindi sa pa-survey na ito. Abay, bakit daw may pa-survey? Hindi naman daw tatakbo sa 2028 si BBM na kalaban si Vice President Sara. Ayan ha. Linawin natin. Hindi naman tatakbo si PBBM, bakit nagkakaroon ng pa-survey? Eto po yan. Ipapaliwanag natin ng mahinahon. Kaya sinasabi ko, importante yung survey. Bakit nasasama si PBBM sa survey? Siyempre, sa 2028, siguradong meron silang i-endorso na magiging presidente, yung tatakbong presidente sa 2028. Importante pa rin ang presensya ni PBBM doon. Importante pa rin ang presensya ng administrasyon, yung suportang ibibigay nila doon sa taong i-endorso nila. Kahit sabihin natin hindi tatakbo si PBBM, parang tatakbo na rin siya nun sa katauhan ng taong itutulak nila na tatakbo sa 2028. So paano maniniwala yung taong bayan, paano mananalo yun kung ang trust rate ng Pangulo ay bumabagsak? Madadamay din yung taong itutulak nila dun. Yung taong gusto nilang patakbuhin. 'Di ba? Kaya kailangan pa rin nilang pataasin. Importante pa rin na nasasama si PBBM sa mga ganyang survey. 'Di ba? Importante nga kailangan pataasin nila ng pataasin 'yan. Dahil kung sino man ang itutulak nila, doon makakaapekto 'yun. No? Kahit sabihin nila, maging ano nila, balis tawag nila, standard bearer ba 'yon? Parang kasi basta 'yun na 'yun. Yung pambabato nila, halimbawa si Tulpo. Paano maniniwala yung tao kay Tulpo kung mababa yung nag-i-endorso kay Tulpo? Siyempre, alam ng mga tao, tao ni BBM yan. Diba? Kasi sila nag-i-endorso dyan. Halimbawa, ganon, diba? Halimbawa lang naman. Diba? Kailangan pataasin pa rin nila yung sa kanila. Diba? Para naman, mahawa yung isa, madama yung isa sa pagtaas ng isa, yung tiwala ng tao, magtiwala din sa kanya. Diba? Kaya nga ganyan kahit si BP Sara ma-impeach, halimbawa, ma-impeach si Sara Duterte. Sa tingin nyo ba dyan na matatapos yan? Hindi. Meron ding patatakbuhin yan na pwedeng pumalit sa pagtakbo ni BP Sara sa 2028. Yang mga survey na number 1 si BP Sara, yung mga taas na yan, yung suportang binibigay sa kanya, maaaring mapunta doon sa taong i-endorso ng mga Duterte sa 2028. Diba? Ganun naman yun. Doon naman mapupunta yun. Diba? Habang mga loyalista
Ang pasurvey na ito ng SWS survey ay tungkol sa tiwala ng taong bayan. Hindi po ito tungkol sa eleksyon sa 2028. Abay kaya nag-negative si BBM ay dahil wala nang nagtitiwala sa kanyang mga Pilipino na kay Vice President Sara na. Mukhang hindi makaintindi ang mga loyalista. Kaya't lalo pang ipinamukha ni Mr. Will Talker na talagang wala ng pambato ang mga loyalista at kakamping laban kay Vice President Sara sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Panoorin natin ang buong video. Sos Mariosep, papaano nyo tumatatalo? Vice President Sara Duterte's net satisfaction rating in the latest social weather station survey is higher than that of other top government officials. The SWS survey conducted in November 2025 shows 54% of adult Filipinos were satisfied with Wow. Duterte's performance, while 26% were 54? dissatisfied, yielding her a moderate rating. With this, SWS says Duterte recorded a net satisfaction rating of positive 28. Boom! Compared with the third quarter survey in September 2025, Duterte's net satisfaction rating rose 6 points from positive 22. Ang lakas, Lakas? papaano nyo yan Pataas ang pataas. matatalo? Ang hirap. Na-imaginein mo, satisfied. Ang hirap talaga. no? Sa totoo lang, ang hirap talunin ni BP Sara. Mantakin mo, bumababa siya pero konting-konti lang tataas, bababa konti lang. 'Di ba? Hindi siya bumabagsak ng matindi. 'Di ba? Ang tagal na niyang mga ganyan-ganyang survey. Simula pa nung 2023 ata, 2024, 2025, 2026 na ngayon. Lagi siyang number 1. Hindi siya bumababa sa pangalawa. Kaya talaga nagpapanik na talaga yung mga ano sa kanya. Ang almost Filipinos, di ba, kay VP Inday Sara, at even yung trust ratings niya, double time! No, double Kaya time grabe, no, sila kung kalimat paano ka nila ng mai-impeach yan. Ang pinafile kay VP Inday Sara. Halos Hindi nyo yan patong-patong. matatalo, di ba? Ang backup ni VP Inday Sara, masang Pilipino. Oo. Ha, ang backup ni VP Inday Sara, mga ordinaryong Pilipino. Kaya yung reason nyo, yung rimulya nyo, managinip na lang ng gising. Kaya nga sinasabi ko dito Kaya para nakikita ko din relax si BP Sara. Kasi kahit ma-impeach siya, sigurado meron silang itutulak na pambato nila Gaya na sinabi ko kanina, yung mga ratings ni BP Sara na yan, dun lilipat sa magiging pangbato nila. So mananalo pa rin, parang Duterte pa din. 'Di ba? Kaya parang relax lang sila. Oh. Sa tingin nyo ba, yung i-endorso ng mga Duterte, matatalo sa 2028? O walang laban sa 2028? Magiging kulelat? Sa pagiging kulelat, napaka-imposibleng maging kulelat yun. Oo. Diba? Mali mo, bigla itulak si Marcoleta. Nako, lalong magkakalente-klente. Oo. Siyempre, kita naman natin si Senator Marcoleta. Madaming humahanga kay Senator. Oo. Takot si Trililing. Basahin natin mga lods. Sabi ni Trililing, Trillanes, naniniwalang hahantingin siya ni VP Sara kapag naging presidente ito. Sa totoo lang, no? Sinasabi ni Trillanes naniniwala nga hahantingin siya ni BP Sara kapag naging presidente ito. Hindi kanya hahantingin. Kasi sa totoo lang, kung merong masamang balak sa iyo ang mga Duterte, dapat nung presidente pa lang si PRRD na binabakbakan mo, yung ngangyaw ka ng ngangyaw kay PRRD, dapat dyan may nangyari na sa iyong hindi maganda. May nangyari ba sa iyo? Wala. Nagalusan ka ba? Wala. Walang ginawa sa iyo si PRRD. Pinayagan niya yung pagdadaldal-daldal mo sa mga Duterte. So sa tingin mo, gagawin ni BP Sara sa iyo yan? Hindi. 'Di ba? Oh. Si PRRD nga, hindi ginawa sa iyo, si BP Sara pa. Pero siguro, kulong pwede pa. Kasuhan pwede pa. Pero yung may mangyayari sa iyo hindi maganda, hahantingin ka, may mangyayari sa iyo, wala. Masyado ka namang tamang hinala. Grabe, hindi pa nga presidente si VP Inday Sara, binabangungot na siya. Kaya nga halos makiusap na yun Kailangan magsama-sama na tayong lahat.
Magkaisa tayo laban kay Sara Duterte. Grabe, ang lala mo na mag-isip, Trililin. Oo. Sus Mario Joseph. Feeling ko hindi ka na nakakatulog sa gabi. Natatakot na siya sa sarili niyang multo. Siya yung gumawa ng sarili niyang multo eh. Tagang ano ka eh, no? Paranoid na paranoid. Ay, nako. Alam nyo, sa totoo lang, hindi si VP Inday Sara ang hahanting sa'yo. Alam mo sino ang hahanting sa'yo? Karma ang hahanting sa'yo. Kasi sa totoo lang mga Lods, kung talagang gusto kang hantingin ng mga Duterte, dapat nung nakaposisyon pa si Tatay Digong at Yun. presidente pa siya. Yun yung sinasabi ko. Dapat matagal ka ng hinanting eh, no? Matagal ka. Oo, doon pala sa pagiging presidente ni PRRD, dapat hinanting ka na. Sapul ka na. Pero pinabayaan ka lang, di ba? Napakabait ni PRRD. Kaya nga kabaliktaran yun sa sinasabi ni Trillanes na ang mga Duterte ay masama. Di ba? Parang demonyo sa tingin niya. Kasi kung talagang demonyo ang mga Duterte, nung presidente pa lang si PRRD, malamang ko, binaong ka na. Hindi, di ba? Kasi ganun ang iniisip niya eh, na may gagawin sa kanyang masama yung mga Duterte. Wala namang ginagawa sa iyo eh. Di ba? Pinabayaan nga lang kayong magngangak-ngak sa Senado nun eh. Di ba? Kung ano-anong pinagsasasabi nyo kay PRRD. Oh, ano iniisip mo ngayong hindi maganda? Kaya nga walang mangyayari sa iyong masama. O kung medyo natatakot ka, kung iniisip mo natatakot ka, eh di pag nanalo si BP Sara, mga ibang bansa ka na. Diba? Hindi ka naman nahahantingin yan eh. Walang pakialam sa'yo kahit mamasyal ka sa buong mundo eh. Ang tinukang. Ay, nako. Ang naging pa-survey nga na ito ng SWS survey ay hindi pa tungkol sa 2028 presidential elections, kundi ito ay para sa tiwala ng taong bayan. Common sense naman, hindi naman na talaga tatakbo itong si BBM sa 2028 elections dahil pangulo na nga siya ngayong administrasyon eh. Ngayong nilampaso ni Vice President Sara si BBM at siya pa rin ang pinagkakatiwalaan. Si Vice President Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Siguradong sure na ito sa 2028 presidential elections. Ano ang inyong opinyon? Ayun, natating natin ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet News. At syempre natin natin ang boses at video kanina na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Chinitong Tisoy, kay Mr. Talker yun. Kayo mga katunay ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.